Ay, pag-usapan nga talaga natin. Okay, heart to heart. Ano yung pag-usapan natin? Pakibasa ng malakas. Do you love me more than this? Sa tingin niyo, sino nagtatanong yan? Si Jesus. Ako lang ka ng mensahero ngayon. Ine-echo ko lang ngayon yung tanong ni Jesus Christ. Do you love me more than this? Yan ang pag-uusapan natin. O, didirect na nga natin, do you love Jesus more than your seatmate? Okay, hindi nga. Kaya may redefine natin eh. Kaya mabigyan natin talaga ng kahulugan na, yung kahulugan na naaayon sa kahulugang nais ng Diyos na maintindihan po natin. Do you really love Jesus more than your gadget? Ay, bakit pinag-devotion? Bakit nagbababad ka ng gadget, ng cellphone? Hindi ka nag-devotion. Tapos sasabihin mo, you love Jesus more than this. Dito sa bandang ito. Dito sa kaliwa ko, tingin kayo, hello, 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 hello. Hello, how do you do? I'm glad to see with you. And you, and you, and you. Hello, nakikita ba ako? Do you really love Jesus more than your seatmate? So makikinig ka ng Word of God, seryoso. Sa gitna ko, do you really love Jesus more than your left seatmate and right seatmate? Ito kaya. Do you love me? Dapat amen din. Kasi nung third Sunday, di ba? Love yourself. Ay, love your neighbor as you love yourself. Kaya kung gano'n mo kamahal ang sarili mo, kahit kung sabi mo, hindi ka ibig-ibig sa ibang tao, yan pa rin yan. Kaya pag-uusapan natin, ito yung tanong, tandaan nyo tanong ito ng Panginoon sa bawat isa sa atin. Kasi yung istoryang ito, okay, tingnan natin ang istorya. Ang sabi ng John chapter 15, verse 15 to 17, okay, tingnan nyo lang sa screen, habang kinukwento ko, namin yung istorya, sana makapasok kayo sa kwento. Okay, verse 15, when they had finished eating, Jesus said to Simon, at yung Simon na ito, si Pedro ito. Pedro, congratulations. Kaya mo, nandito pa naman, may Pedro ulit tayo pinag-uusapan. Tayo kong encounter, sigat na sigat si Pedro. Okay, Jesus said, sabi ni Jesus, Pedro. Pedro. Ito yung anak ni John, kaya gusto kita. Sabi ni Jesus Christ kay Pedro, do you love me? Alam niyo, no, itong love, kaya nilagyan ko ng agape. Sa original kasi nasalin talaga, yung do you love me, sa, ang original na pagkakasulat ng New Testament, Greek word. So yung Greek word ng agape na ginamit ni Jesus ay agape. Kaya kung sasabihin natin, sabi ni Jesus kay Pedro, Peter, do you agape me? Nagets niyo? Why? Mamaya malalaman natin kung ano yung sabihin ng agape. So yung love pala dito na sinasabi ni Jesus, tinatanong ni Jesus kay Pedro, ang ibig sabihin pala ng love niya doon ng tanong is agape. Okay? Ngayon, sabi ni Jesus Christ kay Pedro, Pedro, do you agape me more than this? Okay? So ang sagot ni Pedro, yes, Lord. Kaya nga pa bang tanong yan, Lord? You know that I love you. Pero yung meaning ng love niya, hindi agape. Sa original na Greek word, ang love pala ni Pedro kay Jesus is phileo. Kaya kapag sinabi ang pagsagot ni Pedro kay Jesus, yes, Lord. You know that I phileo you. Yun yung sagot niya, yun yung word meaning ng love niya. Pero yung word meaning ng love ni Jesus, agape, magkaiba sila ng pagkakaintindi ng love. Pero gusto ni Jesus Christ na siya ay mahalin, is yung klaseng pagmamahal na agape. Kaya nga, sa the second time, sabi ng verse 16 na din, again, Jesus said, Pedro, son of John,
Do you agape me? Pangalawang beses na, no? So yung word meaning na gustong matanggap ni Jesus na pagmamahal ay yung klase ng agape. Kaya pangalawang ulit na tanong, Pedro, talaga bang you agape me? Anong sagot ni Pedro ulit? He answered, yes, Lord. Dalawang tanong ka na, ha? Ulit na ako. Yes, Lord, you know that I believe you. Magkaiba na naman yung sagot. Nasaan ang gustong sagot sana ni Jesus kay Pedro, pag sumagot si Pedro, sana ganito, yes, Lord, you know that I agape you too. Hindi pa rin. Kaya, okay, balik ko muna ng 15. Nakakalimutan ko yung huling verse eh. Sabi niya, kung talagang mahal mo ko, anong kailangan mong gawin? Jesus said, feed my lambs. Wow. Meron pa ng gusto siyang aksyon ng pag-ibig ni Pedro sa kanya. Balik ang 16. Sabi ng verse 16, ano sabi ng Panginoon? Jesus said, bukod sa feed my lambs, take care of my sheep. Okay, pangatlo. Bakit yung tanong pa? Kasi, basang-basa ni Jesus Christ kung ano yung nasa isip na sagot ng love me. Pedro, ang gusto sana ni Jesus Christ, ang isasagot ni Peter is yung agape love. Yes, Lord, you know that I agape you too. Pero dahil basang-basa niya yung isip ni Pedro, si Jesus Christ na yung nag-adjust. Grabe, no? Maabot lang niya si Pedro. Hindi maabot ni Pedro yung sagot na gusto sana ni Jesus marinig kay Pedro. Si Jesus Christ na yung nag-adjust. At ano yung pangatlong conversation? The third time he said to him, Simon, son of John? O, diba? Siya na nag-adjust. Do you believe me? Diba dapat do you agape me? Si Jesus na nag-adjust, abutin ka lang. Peter was hard because Jesus asked him the third time, do you love me? He said, no. You know all things. You know that I believe you. Si Jesus na nag-adjust. Nag-get yung point na yon. Ano ang sagot ng Panginoon? So, feed my sheep. Nalangin tayo, Lord, salamat sa mga salita mo ngayon na ating pong pag-aaralan patuloy na kumilos ang banal ng Espiritu na may paunawa sa amin ang ilalayod po ng message nito. Naway walang lumambala sa aming isipan habang nakikinig kami ng iyong mga salita. Salamat po sa iyo po nakataas na patuloy pagsamba sa ngalan ng Jesus. Dalawang mahalagang bagay ang ibinidiin dito. Again, yung love sa original na salin sa Greek word, sa mismo ang Panginoon na nagtatanong kay Pedro is yung agape love. Yan yung nandiyan na ba? Yeah, what kind of love Jesus wants from us? Anong klaseng pag-ibig ang gusto ng Panginoon sa atin na may pakita o may pandaman natin kay Jesus? Yung pinakamatinding klase ng pag-ibig, yan yung agape love. Agape love, yan yung ginawa ng ating Ama. Okay, sabi dito, agape love is the highest form of love. Ang pinakamataas na uri ng pag-ibig ay yung agape love. At ang Diyos lang ang gumawa niyan. Okay? The unconditional, the sacrificial love. Ang Diyos Ama, unconditional siya magmahal. Kahit hindi natin siya minahal, minahal ka. Yan yung agape love. Ang Diyos nagsakripisyo dahil mahal ka niya. Kahit hindi ka nagsakripisyo, ganun katindi yung agape love. Okay? Ngayon, sa istoryang ito, ang gustong-gusto ng Panginoon sa ating panahon ngayon, kapag sinasabi natin na mahal natin siya more than this, yung klase ng agape
love. Mahirap gawin, pero deserve ng Panginoon. Deserve niya na tayo ay magmahal, na ang uri ng pagmamahal na dapat mong ipadama, ipakita, gawin sa Diyos higit sa lahat ay yung agape love. Yung Phileo love na yan, ang ibig sabihin ng Phileo, wala dyan, is friendly love, brotherly love, sisterly love. At yan, kayang-kaya natin gawin sa katabi mo. Nagagawa natin yan sa kaliwa, sa kanan, sa harapan mo, sa likod mo. Friendly love, brotherly love, sisterly love. Pero, kung pag-uusapan ng pagmamahal sa Diyos, dapat yung pinakamataas na uri ng pag-ibig dapat. Hello, andyan pa ba kayo? Kaya dapat ma-redefine natin eh. Kaya kung pag-uusapan ng pag-ibig mo sa Diyos, anong klaseng pag-ibig na dapat ibigay mo sa Diyos? Dapat yung highest form ng pag-ibig. Ano yun? Ibig sabihin, handa kang magsakripisyo din. Dapat yung pag-ibig mo sa Diyos, unconditional. Pag sinabing unconditional, ito ay naipapakita natin sa kilos, hindi sa salita. Kaya nga, di ba, grabe pa nga magsalita si Pedro. Yes, Lord! You know all things. Alam mo lahat ng bagay, Lord, di ba? You know that I Phileo you. Kaya dapat, the next, na ikaw itanungin yun, i-challenge ngayon, heart to heart ng Lord. Kahit nandiyan ka nakaupo ngayon, dapat ang sagot mo, yes, Lord. You know that I agape you too. Kaya ba natin isagot ngayon yan? Sige, sabi-sabi natin, yes, Lord. Yes, Lord. You know that I agape you too. So ngayon, sinabi mo na ngayon. Ano ang kailangan na ngayon? Patunay. Proof. Kaya nagbigay ngayon ng challenge ang Lord kay Pedro. Anong challenge niya? Number 1, do you love Jesus more than this? Ang sagot natin ulit. Yes, Lord. You know that I agape you. Okay, pag tinanong ko ulit, ganoon dapat ha. Do you love Jesus more than this? Yes, Lord. You know that I agape you. Tunayan mo. Yun ang kasimple yun. Kaya ang sabi ng Panginoon, si Lord na nagbigay ng ng paano mo mapapatunayan eh. Siya na nagsabi, para di ka na mahirapan. At ang sinabi niya, kakaiba. Kakaiba sa mga tao gustong patunayan sa kanila. At ano yung kakaiba na yan? Nasabi sa unang puntos natin, feed my lambs. Ano yung sabihin nun? Ito na pala yung gusto ng Panginoon. Talaga ba na mahal mo ako more than sa mga anumang meron ka? Parang ganyan lang yan eh. Sa mga estudyante, do you love Jesus more than your study? Hindi lang lahat nag-i-A na eh. Why? Kasi nga, china-challenge ka na ngayon eh. Diba? Ang challenge ni Jesus kay Pedro, feed my lambs. Pakanin mo ang aking mga batang tupa. Yung mga maliliit kong tupa, pakanin mo. Kung talagang mahal mo ko more than, why? Kasi bakit may more than? Nung si Jesus ay napako sa krus, kaya pag umakit tayo ng verse na yan, ay yung istorya na nagsibali ka ng mga alagad niya sa kani-kaniyang mga klase ng trabaho nila. At itong mga magkakaibigan na ito na alagad ni Jesus, number 1 si Pedro, yung mga kasama niya ngayon, nung namatay si Jesus na pako at muling nabuhay, di ba nagsikalasan sila? Nagsiwalaan sila nung momentum na nililitis si Jesus. Nagpunta sana doon si Pedro, pero nung nakilala siya ng kilala kita na muna kita. Di ba nakakasasa mo ba yan si Jesus na yan, napapako namin? Sabi ni Pedro, di ko po
kilala yan. Ilang beses tinatuwa siya. Ang Jesus, tatlo. Di ba tumila ako ngayong Galapate? Oo naman si Isa. Di ba tumila ako ng Galapate? Tatlong beses tumila ako. Kasi yun sinabi ng Lord na ano, ipagkakanulo mo ako. Titila ako ng tatlong beses ang manok. Hindi Galapate. O diba? Kaya nagsikalasa sila, natakot kasi baka madamay. At nag-iba doon, nagsibalikan sa pangingisda. Kaya ito na ngayon, nung huling nabuhay si Jesus, sa loob ng 40 araw, bago siya umakit ng langit, sa piling ng kanyang amang nasa langit, nagpunta siya sa kanyang mga alagad. Ito na yung moment na yon. Nung nagpunta siya sa kanyang mga alagad, nangingisda na sila Pedro ulit. At inabangan niya sa dalampasigan. Nagre-ready na siya ng panggatong kasi mag-iihaw nga siya ng isda. Ito na parating na yung mga alagad niya. Hindi nila maaligan na si Jesus pa rin nag-aantay doon. At habang nag-aantay si Jesus doon, dumating na yung mga alagad niya na bumalik sa pangingisda. At nung pagbalik, nagsalita, kamusta, may huli ba kayo? Maghapon po kaming walang huli. Tapos, hindi nila, sabi na isang alagad, parang boses ni Jesus yun na, Pedro. Parang ito na, nung sa baba sa dalampasigan, sige, mag-ready na kayo, naghanda ko ng makakain natin. Si Jesus na nag-ihaw ng mga isda, wala silang huli Huwag kayo magtanong, paano ni karoon ng isda si Jesus Christ? So, madalang lahat walang huli. Huwag kayo magtanong, tatagal tayo At yung istorya, na nag-ihaw na. Hanggang sa nagpaparinig na si Jesus kay Pedro. Kasi nga, nagbalik niya sa pangingisda Kaya sabi niya, Pedro, anak ni Juan, mahal mo ba talaga ako? O naman po, Jesus, o Lord. Alam niyo naman pong, I pray you Yun yung moment na yun. More than this. Kaya sabi niya, mahal mo ba ako more than this sa iyong pangingisda? Yan ang ibig sabihin niya. Kaya yung pangingisda niya, bumalik siya sa kanyang trabaho. Kaya chinalis siya si Pedro. Okay? PGC family. Mahal ba natin si Jesus? More than sa mga pinagkakaabalahan nyo? Yan ang ibig sabihin nun. Kung talagang mahal nyo ako, ito yung proof. Ang dapat mong gawin. Handa ka ba na pakainin yung nasa kaliwa mo? Ikaw, Danica, handa kang pakainin ang bata kong tupa? Matakaw yan si Arket. Handa ka ba? Yan po ang ibig sabihin nun. Kung talagang mahalin natin ang Panginoon, dapat handa kang pakainin ang kanyang mga batang tupa. Yes, pwedeng literal, pwedeng physical, pwedeng spiritual. Handa ka ba talagang pakainin itong batang tupa na to? Yan ang ibig sabihin. Okay, yung feed, yung pagpapakain, maraming application ngayon yan. Paano mo pakakainin yung batang tupang katabi mo na yan? At alam naman natin, pag sinabing pagpapakain, pwede spiritual. Handa ka ba mag-share ng word of God? Yan po pwedeng application yan. Okay? Tandaan natin, pag pinag-uusapan ng tupa, grabe ang Lord kapag ang tupa ang pinag-uusapan. At sino ba yung mga tupa na yan? Tandaan natin, hindi lang ang tupa na nandito sa PJC family. Katunayan, lahat ng tupa, lahat ng tao, yan, sa buong paligid na yan, inilalarawan yan ng mga batang tupa. Okay, kaya ang batang tupa, kailangan talaga ito pakainin. Kasi mga bata pa. So, kahit na ikaw ay nasa loob ng eskwelahan o nasa loob ng classroom, maaari natin may turing ng mga batang tupa, yung mga kabataan na yan, na nangangailangan ng kanila, ng pagpapakain sa kanila, ng mga spiritual na pagkain. Iyan, kung pag-uusapan ng concern ang Panginoon sa mga yan. Ngayon, kung ikaw ay katulad ni Pedro na disciple ng Panginoon, hindi naman dapat pag-usapan dito, ay hindi naman po ako pastor Bakit ako magpapakain ng mga batang tupa? Hindi naman ako pastor. Pero disciple si Pedro. At kung ikaw ay disciple din, huwag mo ba na masyado ipangalandaan ang posisyon mo? Pag-usapan mo na natin, ikaw ba talaga disciple, tagasunod ni Jesus? Ay di sumunod ka, tagasunod ka pala
Disciple ka pala ng Panginoon eh. At kung talagang mahal mo ang Panginoon, more than sa iyong pag-aaral, magbibigay ka, maglalaan ka ng time kanino? Kay Lord, kasi mahal mo siya. Katunayan, anong gusto ng klaseng pag-ibig? Agape. What is agape? Unconditional. Sacrificial. Tapos di mo kaya magsakripisyo dahil lagi mo tinatahilan. Hindi ko po kasi project eh. Ang dami ko po kasi cases. Ang dami ko po hindi po maka-attend, hindi po maka-ganyan. Nasaan yung sacrificial love doon? Eh di parang nandun ka lang sa Pileo, parang tinuturing mo lang na, si Lord, tinuring mo lang friend. Friend, saan mo na ikaw Hindi mo tayo sa mga kaibigan, di ba? Pero ang gusto pala ng Panginoon, agape, hindi Pileo. So yung sacrificial love, hinahanapan ka ng pruweba. Kaya, bilang mga estudyante, anong pruweba mo na talagang agape love yung gusto mong ipadama kay Lord? Pero dinadahilan mo yung pag-aaral mo, hindi ka umati ng cell group. Ang dahilan mo kasi dami ko pong assignment eh. Hindi mo na po uunahin mo assignment eh. Hello?